Yes, O Lord God. Hallelujah. Ay, yung mga music team, pwede po ba dito po kayo umupo? Lahat po. Dito po sa unahan po, mga music. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Amen. Hallelujah, Lord God. At napakabuti po ng ating pong Panginoon. Talagang ang Diyos po ay walang katulad. Talagang totoo po na siya po ay punong-puno ng kahabagan, banayad magalit. Amen. Punong-puno siya ng katotohanan. Glory to God. Hallelujah. Sige po, ating pong tingnan po kung ano po yung ating pong team ngayon. Meron po tayong team. Ito pong buong December. Glory to God. Hallelujah. Yes. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Using your God-given talents to gain spectacular achievements for God's glory. Amen? Yan po ang napakaganda pong tema ng ating pong Panginoon. So kung ating pong titingnan, talagang totoo po. Ang Diyos po ay nagbigay po ng kanya-kanya pong talento. Pero ang purpose to, bakit po tayo pinagkalooban ng talento? Amen? Para po ito'y magamit sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. So napakaganda po, sabi nga po ito, yung talents po to gain spectacular achievements for God's glory. So kapag sinabi pong spectacular, ito po yung kakaiba, kagilagilalas, kamangha-mangha. So ibig sabihin dito po yung napakaganda po at ito po ang aking pong topic po ay pinamagat na pong how to harvest your blessing. Amen? Paano po natin ito maha-harvest yung sinasabi ditong spectacular achievements for God's glory? So, ibig sabihin dito po makikita po natin na talagang totoo po, ang Diyos po ay punong-puno ng pag-ibig sa atin. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ng kanyang tinawag at pinili ay maranasan yung kakaibang pagpapala. Maranasan natin yung plano ng ating pong Panginoon, yung sinabi niya sa aklat po ng John 10:10, na siya'y bumaba sa lupa upang magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap at kaaya-aya. Yan po yung plano po ng ating pong Panginoon at ayaw po ng ating pong Panginoon na tayo po ay hindi mo makikitaan ng gantong buhay. Siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating katagumpayan. Hindi para lamang tayo laitin ng ating kapwa. Hindi para tayo maalipin ng dyablo, kundi ang nais ng ating pong Panginoon, maging tayong mananagumpay. Maranasan natin yung plano, yung disenyo ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. So ating pong bubuksan po yung pong ating pong tema. Sa aklat po ng Isaiah 18-20, glory to God. So dito pa lamang po sa ating pong tema, how to harvest your blessing. So ibig sabihin dito po ipinakikita, yung po sinabi po dito sa aklat po ng Isaiah. Simulan po natin sa 18. Glory to God. Hallelujah. Isaiah 1:18. Glory to God. Isaiah 1:18. Yan, glory to God na baliktad. Amen. Ang sabi nito ng ating pong Panginoon, ito po ay sulat po ni Propeta Isaiah. At kung ating po makikita ang mga si Propeta Isaiah, napakarami po siyang isinulat na mga pangitain na narinig niya buhat sa ating pong Panginoon. Kaya one time, ang Panginoon po ay nangusap dito po kay Propeta Isaiah at sinabi niya, sabihin mo sa mga Israelita, ito sabihin mo, come now and let us reason together. Say it Jehovah, or say it the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be like crimson, they shall be as wool. So biruin mo, yung po mga Israelita, sobra ginawang kasalanan. Kung babasahin po natin ang Isaiah 1 hanggang 1-17 lamang po. Kung ating pong titingnan, napakatindi po ang ginawa ng mga Israelita. Kung ano po yung ayaw ng ating pong Panginoon, ito po yung kanila pong ginagawa. Ano po yung kauna-unahan na ayaw po ng ating pong Panginoon? Yun tayo ay sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Pero alam niyo po kung ito po, basahin niyo po yan, kung kayo po may pagkakataon, makita niyo, bakit po ito sinabi ng ating pong Panginoon? Yan verse 18.
Dahil napupuot na, ang sabi ng Panginoon, ayako na. Ako'y suklam na sa ginagawa nila. Naghahandog sila ng mga hayop. Dugo ng hayop ang inihahandog nila sa akin. At ayaw ko ng mga gantong bagay. Ang nais ko, ang ihahandog niyo sa akin, ang inyong buhay na kalugod-lugod. Napakatindi ang kasalanan na ito yung kanyang kinapupuotan. Pero ang Panginoon nagbigay ng tsansa. Ano po ang sabi ng Panginoon kay Propeta Isaiah? Sabihin mo sa mga tao, lumapit sa akin at sila'y makipagsanggunian. Makipagtalastasan sila. Gaano man ang kanilang kasalanan, ito man ay maging saging pula, scarlet. So ibig sabihin, nakita ko po yung ano yung pong scarlet, ito po ay pula. Pula po ito. Pero ang sabi niya, ito man ay gantong kapula, pwede kong paputiin. Na tulad ng saging puti ng niebe o snow. At hindi lang yun, yung crimson, matingkat pa rin, napakatingkat ang kulay ng pulang ito. Pero ang sabi ng Panginoon, pwede ko pa rin itong paputiin na saging puti ng balahibong tupa. At doon sa other version, ang sabi ito, yung bagong paligo. Amen. Yung bagong paligo na tupa. Pwede tayong paputiin ng ganoon. Kaya ang Panginoon, punong-puno siya ng pag-ibig. Pwede niya sabihin sa mga Israelita, mamatay na kayong lahat yan. Pwede niyang gawin yun. Pero ang ating Panginoon, lagi siya nagbibigay ng tsansa. Kung ito po'y ating pong titingnan, na kung gaano yung iniaalok ng ating pong Panginoon. Saging pula man ang inyong kasalanan, ang inyong mga kasalanan, ito'y aking papuputiin. Pero bago po ito maranasan ng isang tao, kinakailangan meron ka muna na kung saan ay gagawin sa iyong buhay. Kasi yung pagkapatawad ng ating pong Panginoon, kaya po ang ginamit dito ay pula, kasi dugo niya ang ginawa dito. Ito yung kanyang ibinuhos para sa ating mga kasalanan. Ito po yung kanyang ibinigay. Hindi basta-basta po yung ginawa niya para lamang tayo tubusin sa ating pong mga kasalanan. Kaya minsan ito po ay nagiging isang kalungkutan sa ating Panginoon. Anak, hindi mo naaalala yung buhay na ibinigay ko para sa iyo. Bakit pa ulit-ulit ka pa ng kasalanan? Hindi niyo ba nalalaman na mahal ko kayo? Kaya nga kung ating pong titingnan, dito ipinakita ng ating pong Panginoon, hindi basta-basta ang ginawa niya para tayo'y maligtas, para tayo patawarin sa ating pong mga kasalanan. Biro mo, napakadumi ng iyong kasalanan. Ay sa iba pang Biblia, ang sabi niya, sakundumi tayo ng isang basahan. Pero kaya kitang paputiin. Ano ang gagawin mo? Lumapit ka sa ating Panginoon. Come and let us reason together. Di ba napakabuti ng ating Panginoon? Na dapat sana sa kabila ng lahat at tayo po'y makasalanan, ang Diyos ay tumatawag pa sa atin at ino-operan pa tayo ng maganda. Diba? Tayo nga, nung tayo po ay mga bata-bata pa, yung mga age namin nila Sister Rosil, yung medyo mga nasa age na mga 50s at saka 60s, hindi ka pwede sumagot sa magulang mo. Hindi ka pa nakakadalawang salita, may sapo ka na. Amen? Ganyan po ang mga magulang nung araw. Didilatan ka lang. Makaunawa ka na. Pero ang ating Panginoon, pinalalapit ka pa, binibigyan ka pa ng tsansa na magsabi ka, bakit ka ba nagkakaganyan? Pwede mo sabihin na, Panginoon, kaya ako'y nagkakasala. Kasi kami po ay isinilang na aming mga magulang na makasalanan. Magbuhat pa kayo eba't aban, makasalanan na kami. Diba? Pwede magsabi to. Pero alam niyo ang Panginoon, ano ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Isaiah? Gaano man ang inyong kasalanan, inalipustahan niyo ako, dunumihan niyo ako. Kayo naghahandog pa sa mga bubugan. Amen. Doon kayo sumasamba sa aking mga nilikha lamang. At ang mga tupa na pinipili niyo pa, yung the best na tupa, matataba, mga virgin na tupa, para ihandog sa akin. Pero sabi ng Panginoon, ayako na niyan. Ayako na niyan. Suklam na ako. Kaya palapitin mo sila sa akin, sabihin mo, lumapit sila sa akin. Kaya ko kayong paputiin. Kaya ko kayong patawarin. Sapagkat hindi mararanasan ang blessing kung hindi tayo magiging malinis sa harap ng ating pong Panginoon. Amen. Ano sabi niya po sa verse 19? Di ba napakabait ng ating Panginoon? Mikay gaano kalaki ang iyong kasalanan? Amen. Ano ang sabi ng Panginoon? If you be willing and obedient,
you shall eat the good of the land. Amen? So ipinakikita po rito, kung ikaw lamang ay magiging masunurin, kung ikaw ay magkukusa na sumunod sa akin, kakainin mo ang buti ng ani. Yung mga matatabang tupa, yung gatas, at yung pong mga honey, yung mga masustansya, ito yung inyo offer sa atin po ng ating pong Panginoon. Pero dito po may pinauunawa. Mararanasan mo ang mga pagkapalang ito kung susunod ka sa ating pong Panginoon. Sapagkat tayo pong lahat ay tinawag ng ating Panginoon, meron po tayong kanya-kanyang talento. Kaya ngayon sinabi ito ng Panginoon yung God's talent, yung ibinigay sa atin na talento ng ating Panginoon. Kung ito'y gagamitin mo sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon, you will harvest your blessing. Amen. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Romans 12? Glory to God. Dahil ito po ipinakikita ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Roma. Tayo pong lahat ay may kanya-kanyang talento. Romans 12, glory to God. Magsimula po tayo sa 4. Hallelujah, Lord God. Na dito po ipinakikita po ng ating pong Panginoon na totoo tayo pong lahat ay nilikha ng ating pong Panginoon na tayo po may kanya-kanyang talento. Pero ang sabi po rito ng ating pong Panginoon sa verse 4, for even as we have many members in one body, and all the members have not the same office. So ano po pinaunawa dito ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma? Kung tayo man ay meron po tayong buong ating katawan. Amen? Pero meron po tayo na kung saan na tinatawag na itong members ng one body. Tayo po ay binigyan ng kani-kaniyang trabaho. Kani-kaniyang talento. Hindi pwede po magkapare-pareho. Tulad po ng ating pong katawan. Meron pong mata. Saan po ginagamit ang mata? Para makakita. Merong bibig para magsalita. May kamay para makadampot. May teenga para makarinig. May paa para makalakad. So ibig sabihin, ganito po rin tayo. Tayo pong lahat ay may kanya-kanyang talento at ito'y gagamitin natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Amen. Ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Kung ano ang talento na ipinagkaloob mo sa iyo. Ikaw ay pinagkalooban ng talento para ikaw ay maghanap buhay sa pag-drive. Gamitin mo ito. Do it for the glory of God. Hindi pagkatapos mag-drive, pupunta ka sa kumukuti-kutitap. Ibig sabihin, yung iyong kinikita, nais ng ating Panginoon na siya ang maluwalhati. Ang nais ng Panginoon kung anong pagkapala ang meron ka, give it to God. Amen? Kung ikaw ay pinagkatiwaan ng ating Panginoon na ikay aawit dito for God's glory, do it. Amen. Kaya mahigpit ang tagubilin ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Colosas. Whatever you do it heartedly. Amen. Not to man, but to God. Kaya kung ikay tumatayo sa lugar na ito, ikay umaawit, ang pag-awit mo ito'y para mapapurihan ng ating Panginoon. Hindi para tayo magpa-cute sa lugar na ito. Hindi tayo magsabi na maganda ang boses ko, ako lang ang may magandang boses. Magaling akong tumugtog. Amen? Kaya ano po ang sabi po sa verse 5? Para makita po natin dito. Ano po yung nais ipaunawa po dito? Verse 5 po na Romans 4. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So we who are many are one body in Christ and severally members of one another. So, ibig sabihin tayo po raw na marami, pero tayo po'y iisa. Iisa po tayo sa ating pong Panginoon. We are one in Christ. Kaya wala po tayong pagmamalakihan, wala po tayong pagmamayabang, hindi po pwede natin i-down yung isa, kundi magmahalan. Kinakailangan yung mahina ating palalakasin, kung siya'y wala pang ganong kahusay na talento at may talent naman siya, palakasin, turuan ng marunong. At ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Kaya yung pong talento na ipinagkaloob po sa atin po ng ating pong Panginoon, hindi ibig sabihin para solohin mo yan. Ito'y pwede mong i-share. Kung ikaw ay mahusay sa negosyo, share it. Amen. Kung ikaw ay mahusay sa pag-asikaso ng loob ng church, share it. Turuan, tulungan, magmahalan. Amen. Sapagkat ito ang nais po ng ating pong Panginoon para ang makita po sa atin ay si Kristo. Amen. Para po ang makita po sa atin ay ang tunay na nagbigay sa atin ng talento.
Amen. Next po, glory to God. Verse 6. Yes, O Lord God. And having gifts offered according to the grace that was given to us. Amen. So ano po pinauunawa? Yun daw mga regalong niya, yung mga talentong iyan, ay iba-iba. Amen. Ayon sa grasya at habag ng ating pong Panginoon. Ito'y ipinagkaloob sa atin. So ibig sabihin, yung pong lahat ng mga talentong yan po'y buhat sa ating Panginoon dahil sa siya ay merong layunin sa iyo. Kinahabagan ka na bagamat tayo nung araw ay isa pong maruming basahan, bagamat tayo po ay isang makasalanan, hindi karapat-dapat na tumayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Pero tayo ay pinili at tinawag. Pinatawad tayo, nilinis, upang kung tayo man ay makita natin yung talento, ito po magamit po natin para sa Panginoon. Amen. Hindi para sa mundo. Ito po para sa Panginoon. At alam nyo, meron po akong isi-share lang. Noon po kami po yung magkakasama papuntang Prayer Mountain. Ako po na-touch po ako doon sa sinabi po ng driver. Ang sabi ko nga doon sa mga pinsan ko, sa mga pamangkin ko, kung yan talentong yan ay pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, ay hindi nyo ipagagamit sa Diyos, diablo ang gagamit niyan. Tama, di ba? Yung talentong yan, ibinigay sa inyo ng Panginoon by His grace. Kaya kapag hindi mo ito ginamit para sa Panginoon, magagamit mo yan sa diablo. Dahil tayo pong lahat, lalo tayo po na nakakilala na sa ating Panginoon, atin po itong pagbutihin. Amen. Ano po ang sabi niya? Meron po na ditong tinawag para po ay mag-prophesy. Meron pong tinawag po dito na ayon sa kanya po mga kakayanan. Kaya kung ikaw po'y tinawag ng Panginoon para ikaw ay manghula, do it. At ito'y gamitin mo na may kayusan. Hindi basta-basta ka na makapagsalita. Ikaw bukas ay yaman ka na. Amen. Kung ito'y ibinigay sa'yo ng Panginoon, kung ang Diyos ay nangusap sa iyo, nabuhat ngayon, Brother Ariel, sinasabi ng Panginoon na ngayon, ikaw ay maging matalino sapagkat ang Diyos ay dadagdagan pa ang mga pagpapala na nakalaan sa iyo. Amen. At ikaw naman, Sister Rusil, ikay ginagamit ng Panginoon, meron ka kakaibang talento, gamitin mo ito. Sapagkat may nakalaan sa iyo, yung mga transaction mo, ito'y magiging mako-close dahil ang Panginoon nakakakita ng puso mo. Tayo inalaan ng Panginoon para tayo makaranas ng napakasaganang pagkapala. Pero may warning. Amen. May warning ang ating pong Panginoon. Glory to God. Yung sinabi niya sa verse 19, kung ang mga talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at hindi ka kusang loob na sumusunod sa ating pong Panginoon, ikaw ay mamamatay, ikaw ay masusumpa, ikaw ay mawawasak. Amen? Kaya yung talento na ipinagkaloob sa ng Panginoon, kung ikay ginamit, binigyan ka ng Panginoon sa pag-prophesy, kung ikay binigyan ng Panginoon sa ikaw ay magturo, ikaw ay mga siwa, dahil meron po tayo na fivefold ministry. Ano-ano po ito? Prophet, evangelist, amen, teacher, guro, amen, apostle. Kapag ito pong talentong ito po'y ibinigay ng Panginoon, itong fivefold ministry, ito po'y to edify the church. Para palakasin, para patatagin, para i-lift up ang mga mananampalataya. Ito po yung gamit po ng fivefold ministry. Kaya kung ikaw po'y ginamit na tinawag ka para ikaw po'y mga siwa sa loob ng iglesia, gamitin mo ito. Kung ikaw ay ginamit para magturo ka ng mabuti. Kung ikaw po ay tinawag ng Panginoon para po ikaw ay maging isang apostol, hawakan mo yung mga churches, magtayo ka ng mga churches na tanging ang Diyos lamang ang matataas. At ito po yung nais ng ating pong Panginoon. Kaya kung ikay tinawag sa pagbibigay, magbigay ka. Amen. Magbigay ka ng bukas sa iyong puso. Kung ikaw ay tinawag para po sa kung saan ay pagtulong sa mga mahihirap, gawain mo ito. Amen. At yan ang nais po ng ating pong Panginoon. Kaya kung makikita po natin ang ating pong Panginoon, bagamat tayo po minsan ay may mga kahinaan, pero nais ng ating Panginoon, mai-widen pa. Kung ikay nahihirapan na maibigay mo yung talento ng Panginoon ay binigay sa atin, baka may kulang pa. Amen. So ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Sapagkat siya po ay may pangako sa aklat po ng Job 22, verse 21. Glory to God. Ano po yung pangako po ng ating pong Panginoon? Hallelujah. Kay Hope. Sa aklat po ng,
Ayan, hope. Amen. Hallelujah. Ang sabi po rito, acquaint now thyself with Him and be at peace. Thereby God shall come unto thee. Amen. So ibig sabihin, ipinakikita po ng ating pong Panginoon. Ang sabi rito, sumang-ayon ka sa Diyos. Makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo ay gaganda at magiging maginhawa. Amen. Kaya kapag tayo po'y nakipagkasundo, kapag yung talento ng Panginoon pinagkaloob sa atin, ito po'y atin pong ipinagkasundo sa ating pong Panginoon. Napakaganda ang plano ng ating Panginoon. Ikaw ay magiging masaya, ikaw ay giginhawa, ikaw ay pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya kung ano man yung talento na pinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon, amen, do it for the glory of God. Amen. Ating pong tinya yung pong mga ibigay po na mga verses ng ating pong Panginoon. Glory to God. So ang sabi po rito, para po makuha po natin ng buong buo yung blessing po ng ating pong Panginoon. Ang sabi po rito, glory to God. Amen. Meron pong tatlo na key. Tatlong susi para po ma-harvest natin yung blessing na nakalaan para po sa atin. Glory to God. Ating punti niya, number 1 po, love God. Amen. Matthew 22. Amen. Matthew 22:37 to 39. Ang sabi rito, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip. So ibig sabihin kapag ito po ay nakatanim na sa ating pong puso, kapag nagawa po natin na ibigin ang ating pong Panginoon, glory to God, makikita po natin na igagay tayo ng ating Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay merong pagmamahal sa ating pong Panginoon, minsan may mga panahon na ikaw po'y nananamlay, minsan may mga panahon na ikaw po ay minararamdaman, minsan may mga panahon na ikaw po ay medyo tumatagilid ng konti, pero kapag naalala mo na kung paano mo iibigin ang ating pong Panginoon, gagawa ka ng mga moves, hahawak ka ng mga pangako ng ating pong Panginoon, sapagkat ang tao kapag umibig sa ating pong Panginoon, naandyan lahat ang iba't ibang uri ng labanan. Pero sa kabila ng mga labanan, tayo ay magtatagumpay, sapagkat nakikita ng ating Panginoon kung gaano mo siya kamahal. Amen. Yung oras mo, binabalanse mo. Hindi lahat ng oras nasa hanap buhay, hindi lahat ng oras nasa kaibigan, hindi lahat ng oras trabaho sa bahay. Meron kang panahon para sa ating pong Panginoon. Dahil kung mahal mo ang ating Panginoon ng buong puso, ibig sabihin, itong ating puso lagi nakatuon sa umiibig sa atin at ating minamahal. Amen. Ang ating pong buhay, dahil tayo po ay umiibig sa ating Panginoon, dahil hindi natin magagawa na ibigin ang ating Panginoon kung hindi mo naramdaman na ikaw muna ang inibig ng ating pong Panginoon. Kaya napakaganda po yung pinauunawa ng ating pong Panginoon. Kasi once na inibig mo ang ating pong Panginoon, meron po yung kapalit. Hindi mababaliwala ang pag-ibig natin sa ating Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa, lahat ng naririto, nilikha sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig at walang mahirap sa kanya. Amen. Kaya nga maging doon sa aklat po ng Mark 12, dito rin ay ipinakita po niya dito yung pag-ibig din sa ating pong Panginoon. Dito po meron po namang iba na sinabi po dito. Bagamat meron pong with soul, with heart, dito po naman with strength. Sinamahan po ng kasama ang kalakasan. Amen? Pakitingin nga po, Mark 12:28. Ito po ay isa pong senaryo na ang mga Pariseo at Saduseo ay kung saan ay nagkakaroon ng pagkatalo-talo. Kaya minsan lumapit, glory to God, ang isa po na taong simbahan. Amen? Ang sabi niya rito, and one of the scribe came, ayan, yan po si Escriba, pumunta doon po kay Jesus. Amen? At ang sabi niya, them questioning together and knowing that he had answered them well. Ask him, what commandment is the first of all? So ibig sabihin ito po mga taong simbahang ito, nagkakaroon sila po nagtatalo-talo. Miski pala mga taong simbahan na andun pa rin pagkatalo-talo. Kaya ngayon nag-uusap sila. Paano ba isasagawa? Yung talagang yung number 1 na utos ng ating pong Panginoon.
Kaya sinagot siya ng ating pong Panginoon. Ang sinabi niya po rito, glory to God. Verse 29. Amen. So, ibig sabihin, ito po ang pinakamahalagang utos ayon po doon kay Marcos. Amen. 29. Ang sabi rito, Jesus answered, "First is here, O Israel. The Lord our God, the Lord is one." Kaya sabi niya, maaari, pinatatamaan dito ng ating Panginoon itong mga eskribang ito. Ang sabi niya, sumagot siya, "Pakinggan niyo ako mga Israelita." Amen. Pakinggan niyo ako mga taong simbahan. Pakinggan niyo ako mga matataas na nandiyan sa katungkulan. Amen. The Lord our God, the Lord is one. Amen. Ang ating Diyos, amen, ay iisa. Verse 30, glory to God. Amen. Hallelujah. Ang sabi niya, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength." Ibigin mo ang Panginoon ng buong iyong kaluluwa, buong puso mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. So, ibig sabihin, kasama po yung lakas. Amen. Kaya kung ano yung meron kang kalakasan na pwedeng ibigay sa ating pong Panginoon, ibigay mo sa ating pong Panginoon. Amen. Ibigay mo. Ibigay mo, huwag kang mag-atubili. Sapagkat ang bawat talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, meron ka kakaibang reward kapag ito ay ginawa mo. Dahil ito po ang paraan para po tayo lalong pagpalain po ng ating pong Panginoon. At ang susunod po doon, glory to God, 31. Amen? Buong lakas mo, buong isip mo, buong kaluluwa, glory to God. And the second is this, thou shalt love thy neighbor and thyself. There is none other commandments greater than this. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, sapagkat wala nang hihigit pa sa utos na ito. Kapag inibig mo ang iyong kapwa, dala ng lahat ito, tulad ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. At ito na po ang kabuuan ng 10 utos, ng kautusan ng ating pong Panginoon. Kaya nagulat itong mga tiga-simbahan. Ay napakarami iniwanan sa amin na utos ni Moses. Bakit ngayon 2 na lang? Amen? Kasi kapag inibig mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, hindi ka na mangangalo niya, hindi ka na magnanakaw, glory to God, hindi ka na sasaksi sa walang katotohanan, hindi ka mangungupit sa iyong kapitbahay, miski yung pong mga kalamang ari-ariam, miski kapitbahay mo, hindi mo pwedeng gawain yan. Kasi kung ayaw mo na gawain sa ng kapwa mo, abay, huwag mong gagawain sa kanila dahil nagkakasala ka. Sobra ka makasarili naman yun. Gusto mo lamang kakabig ng kakabig, pero pag ikaw ang kakabigan, ayaw mo. Pero kung mahal mo ang iyong kapwa, gayon mo rin mamahalin. Amen? Gayon mo rin mamahalin ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Kung meron kang talento, glory to God, at nakikita mo na mas naa-ahead pa siya sa iyo, aba, huwag kang maiinggit sa Kanya. Hindi pagmamahal yan. Amen? Kaya, kinakailangan tayo po, na narito sa simbahan, iisa po tayo sa ating Panginoon. Magtulungan tayo, magmahalan tayo, sapagkat maipakikita na ang tunay na pag-ibig sa ating pong Panginoon. At yan po yung nais po ng ating pong Diyos. Glory to God. Amen? Kaya, love God. Amen? And love your neighbor as you love yourself. Amen? Glory to God. Hallelujah. So, diyan na po pumapasok yung pong love of God. Amen? At ang pangalawa po, hope. Glory to God. Ano po yung sinasabi po? Kinakailangan po raw tayo ay magkaroon ng pag-asa. Glory to God. Bakitin niya nga po yung awit at 39 verse 7. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Awit 39 verse 7, na ipinakikita po rito na kinakailangan tayo po may pag-asa. Amen? Amen? And now, Lord, what wait I for? My hope is in Thee. Amen? Maaari sa buhay po ni Haring David, maaaring minsan siya po'y dumarating sa iba't ibang uri po ng katanungan sa kanya pong buhay. Kaya ang tanong niya, ngayon, Panginoon, ano pa yung aking hinihintay? Para pa saan ito? Amen? Ang akin lamang ang pag-asa ay ikaw.
Amen. Kapag ito po yung po naging laman po ng puso at isipan ng mga anak ng Diyos, anuman ang yung pinagdadaanan, ikaw may dumadaan sa karamdaman, ikaw may dumadaan sa pamumroblema sa pananalapi, alam mo na meron Diyos na yung inaasahan, na siya yung tutulong sa iyo, siya yung magpapagaling sa iyo, siya yung magpapala sa iyo, siya yung magbibigay sa iyo ng pag-asa, sapagkat siya lamang ang Diyos na makapangyarihan na nakakaalam ng sitwasyon ng ating pong buhay. Amen. Kaya nga ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma, sa aklat po ng Romans 5:5, ang sabi niya, ang pag-asa ay hindi bumibigo. So ibig sabihin, kung ikaw ay may narinig na pangako ng ating pong Panginoon, ano man yung pangako na narinig mo, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, ang Diyos ang iyong magiging katulong, dadaan ka sa sitwasyon para panghawakan mo ang pangako ng ating pong Panginoon. Sapagkat sabi rito, ang pag-asa hindi bumibigo. Bakit po? Because the love of God had been shed abroad in our hearts. Amen? So, ibig sabihin, ibinuho sa ating puso yung pag-asa na nasa atin, yung pag-asa na ating hinahawakan, yung pangako ng ating Panginoon na ating pinangahawakan at pananiniwalaan na ang aking Diyos na nangako ay tapat at totoo. Ibinigay niya, ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa sa atin. Kaya kapag tayo may dumaraan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok, iba't ibang uri ng trahedya sa ating pong buhay na hindi mo inaasahan, alalahanin mo ang ating Panginoon na nangako sa iyo. Amen. Kaya nga yung pong amin po naging topic nung isang araw po, paano yung pangako ay gumagawa sa buhay mo? Amen. Yung mga salita ng Diyos na pinanghawakan mo, paano mo ito naranasan? Paano mo ito na kung saan ay pinanghawakan? Amen. At ang naging patotoo ng isa pong kapatid, kasi kaya ko po ito napanghawakan yung awit 27, verse 1, the Lord is the light of my salvation. Whom shall I fear? He is the strength of my life. Amen. Whom shall I afraid? Sapagkat ang Diyos ang aking kaligtasan. Amen. Kanino ako matatakot? Siya ang katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Nung dumaan sa kanya yung matinding problema sa kanya pong buhay, ang naging katanungan ito kayang salvation, ito'y nasa akin. Amen? Yung kayang kaligtasan, ito'y makakamit ko. Dahil ito pangako ng ating pong Panginoon. Pero may ginawa siya. Amen? Sa pagkatotoo, sinabi po sa aklat po ng Pilipos 2, verse 12, ang sabi dito ni Apostol Pablo sa mga tiga-Pilipos, work out your own salvation with fear and trembling. So, ibig sabihin, oo, niligtas na tayo. Pero meron itong basihan. Hindi basta kayo niligtas at ikay pahiga-higa lang. Amen. Iniligtas ka ng ating Panginoon. Kinakailangan trabahuhin mo ito na may takot at panginginig. At mararanasan mo ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Hindi ito'y sasabihin ni Apostol Pablo kung hindi ito totoo. Dahil ang Diyos ang nangusap sa kanya. Kaya ito'y isinulat niya sa mga tiga-Pilipos. At ang sabi niya sa verse 13 ng Pilipos 2, ang Diyos din ang naglalagay sa ating puso na pagnanasa na magawa ang kanya pong kalooban. So, ibig sabihin, kalooban ng ating Panginoon na tayo ay masave. Kalooban ng Panginoon na hindi tayo mapunta sa impyerno, pero meron kang trabaho. Although ito'y regalo. Regalo ito ng ating pong Panginoon. Kinakailangan manampalataya ka. Dahil sabi sa aklat po ng Efeso 2:8, tayo'y naligtas sa pamamagitan ng kanyang grasya at habag. Kangino? Through Jesus Christ. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya tayo naligtas. Kaya hindi mo pwedeng alandiin ang buhay mo. Amen. Kaya kinakailangan ma-enjoy mo yung pangako ng ating pong Panginoon. Pagpapalain kita. Bibigyan kita ng mahabang buhay. Amen. Maraming pangako ang ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Jeremias 17 verse 7? Amen. Mapapalad ang mga tao na nagtitiwala ay kay Yahweh lamang. Amen. Napakaganda yung ikinumpara dito.
Amen, ang ating Panginoon na sinabi kay Propeta Jeremias. Ang magiging katulad ng mga tao na kung saan ay nagtitiwala sa ating Panginoon, siya ay matutulad sa isa pong halaman na nabubuhay sa tabi ng ilog. Amen. Kapag ang isa pong tao ay nagtitiwala o umaasa ay sa ating pong Panginoon, dumating man ang tagtuyot, mananatiling berde. Amen. Ang dahon. Dumating man ang iba't ibang uri ng problema sa iyong buhay, ikaw ay magiging matatag, ikaw ay magiging malakas, ikaw ay magiging masigla, tuloy sa pagpapagamit sa ating Panginoon. Hindi ka madadala ng iyong nararamdaman, hindi ka nadadala ng iyong nakikita, sapagkat ikaw ay nabubuhay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon na nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Amen. Ito po yung pong ating pong magiging pag-asa. Yung salita ng Panginoon na ating pong sinisip-sip. Yung salita ng Panginoon na ating pong nababasa, na ating pong naririnig, sapagkat ang Diyos ay tapat na nangako. Amen. Dumating man ang tagtuyot. Amen. Mananatili na ang kanyang dahon ay berde at maglikot na ang bunga. Ay ibig sabihin wala man sa panahon, pero magiging sagana ang iyong bunga. Amen. Praise God. Dumating ang pandemic. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na tayo nagutom. Kung kailan pa nga pandemic, maraming nakapundar, maraming pinagpala, sapagkat ang kanyang tiwala ay tanging sa Diyos lamang. Amen. Napakabuti ng ating pong Panginoon. Kaya iyan po ang nais ng ating pong Panginoon. Kailan mo gagamitin ang pangako ng Panginoon? Kapag ikaw ay idinadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa ating buhay. Amen? Kaya kung ikaw ay nakararanas na ikay tila basait sa pananalapi, hawaan mo ang pangako ng ating Panginoon. Amen? Sa Diyos ka lamang magtiwala, Lord, sabi mo, ang sino man nagtitiwala sa iyo, hindi mabibigo. Lord God, kapag ikaw ang aming pinagtitiwalaan, dakilang Ama, kami itutulad mo sa isang halaman na nabubuhay sa tabi ng batisan. Hindi kami makararanas matuyuan. Hindi kami mararanas na kung saan ay masasalatan. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na pinagtitiwalaan. Kami mga anak mo, pinili mo kami dakilang Ama. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Amen. From the darkness. Amen. Inilagay tayo sa isang kagilagilalas na kaliwanagan. Biro mo yung pangako niya ng Panginoon. Amen. Kaya minsan wala kang gagawin kundi magpuri sa ating Panginoon kapag nararanasan mo na yung blessing na dumadaloy sa buhay mo. Dahil ito po yung napakalaking patotoo po sa aking pong buhay. At sa tuwing maaalala ko yung mga pinagdaanan ko sa aming pong buhay, wala po akong gagawin kundi magpuri. Yung nararanasan minsan, nagigising ka, walang kakainin. Yung minsan, bago ka matulog, ihahanap mo ng pambaon ng iyong mga anak. Pag alis ng aking mga anak, nakakain sila kami mag-asawa, wala nang kakainin. Hahagulap ka. Kinakailangan makapunta ka ng bakla at makapag-deliver ka. Minsan wala kang pamasahe. Manghihiram ka, miski kangino. Kaya nasabi ko nga, doon sa panahon ng aming pong paghihirap, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kumare, ninang, kamag-anak, lahat nalapitan mo na. Para lamang maisalba ang pangangailangan. Pero ang Diyos na nangako na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan, magtatagumpay ako sa bawat labanan, at ito'y pinatunayan ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat sabi niya sa aklat po ng Isaiah 43, ikaw ay tinawag ko, Magdalena, tinawag kita. Amen. Tinawag kita sa iyong pangalan. Amen. Dadaan ka sa mga pagsubok. Dadaan ka sa ilog. Dadaan ka sa apoy. Hindi ka masusunog. Hindi ka malulunod. Kasama mo ang Diyos. Amen. Pinatunayan ito ng ating pong Panginoon. Kaya ito na ipangangaral ko dahil ito'y aming buhay. At nakita ko kung gaanong katapat ang Panginoon. Nung kami po'y magbenta ng bahay at lupa, ang dami nag-aksa sa amin. Ano ka, naloloka ka na? Baka pulutin kayo sa kangkungan.
Hindi ko inintindi sinasabi sa akin ng tao. Bahatang alam ko, ang Panginoon, bago namin ito sinagawa, ito'y aming pinag-usapan. Hindi kami pababayaan ng aming Panginoon. Pero tapat ang ating Panginoon. Nung sabihin niya sa akin, dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Sapagkat kasama mo ang Diyos. Kaya anuman yung problema ang ating pong pinagdadaanan, alalahanin mo, kasama mo ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. May gagamitin siya. Ang sabi niya, gagamitin niya ang mga bansa, ang Ethiopia, ang Ehipto, at ang Seba. Mga makasalanan pa. Amen. Alam natin ang Ehipto. Amen. So, ang Diyos ay tapat. Amen. Magbuhat po sa aming pong kawalaan. Unti-unti hinango kami ng Panginoon. Nakapag-aral ang aking mga anak. Natapos ang aking pong mga anak. Meron kaming utang sa lending, meron pong utang sa bangko, may utang sa tao. Pero ang Diyos na nangako, unti-unti na bayaran, unti-unti na kung saan hinangon kami sa pagkakautang. Yung aming sa bangko, natubos yung titulo sa bangko. Yung aming lupa, pinaltan ng aming Panginoon. Pinaltan niya sapagkat siya'y tapat. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi pinagpala pa kami sa iba't ibang uri ng kaparaanan. Sapagkat totoo ang Diyos, hindi nagsisinungaling ang ating Panginoon. Hindi siya na kung saan ay pipe, hindi siya bingi, hindi siya bulag. Lahat nakikita ng ating Panginoon. Amen. Kaya tapat po ang ating Panginoon. Kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, always look unto Jesus. Amen. Kung ikay nararamdam mo na para bang napakatagal na yung iyong mga hinihingi sa Panginoon, pero hindi pa dumarating, magtiwala ka lamang sa ating Panginoon. Alalahanin mo, ang sabi ng ating pong Panginoon, lahat ng season meron. Amen? May season ng pagkatanim, may season ng pag-aani. May season ng kalungkutan, may season ng kaligayahan. May season ng pagkabuhay, may season ng kamatayan. Amen? Sumisikat ang araw at ito'y lulubog. Amen? Kinabukasan sisikat naman, ito'y lulubog na naman sa hapon. Pero ang sabi ng Panginoon, ang aking pag-ibig at ang aking kabutihan, ito'y magpakailanman. Amen? Kaya wag po tayong panghihinaan ng loob. Amen? Lagi tayo sa Diyos. Lagi tayo sa Diyos ang tingin. Lagi sa Diyos ang pag-asa. Huwag kang titingin sa tao. Ikaw man ay inalipusta. Ikaw man ay nilalait. Tumingin ka lang sa ating Panginoon. Amen. Always look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Kapag ito po, lagi po nating aalalahanin, kapatid. Ano man ang pinagdadaanan mo, dadating ka sa panahon na ikaw po'y mag-harvest. Amen. Dadating ka sa panahon na aanihin mo ang lahat ng iyong pinagpagalan. Amen. Darating ang panahon, yung luha mo, pinahid na ng ating Panginoon at pinaltan na ito ng kagalakan. Kung ikaw may dumaranas na na matitinding pagsubok, ang luha mo na, ito po ay tear of joy na. Nagtagumpay ka sa iba't ibang uri ng labanan. Nagtagumpay ka sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Pero makikita mo, tapat ang Diyos na nangako sa iyo. Amen? Sapagkat siya ang ating pag-asa. Ano ang sabi ng Panginoon sa aklat po ng Isaiah 40, glory to God, 30 and 31? Ang sabi po dito na Isaiah, maaaring ang mga Israelita ay dumarating na sa panghihinawa. Mga pangako ng Panginoon, hindi nila maranasan. Pero ang sabi ng Panginoon, sa aklat po ng Isaiah 40:30, maging ang mga kabataan, amen, sila'y napapagod at nanghihina. Pero, ang mga naghihintay sa Panginoon, sabi niya sa aklat po ng 31, amen. Ang sabi niya doon, those who wait upon the Lord will renew their strength. Amen. Lahat na naghihintay sa ating Panginoon, sila'y magkakaroon ng bagong kalakasan. Amen. They shall mount up with wings as eagles. Amen. Sila'y lilipad ng lilipad. Amen. Yung kalampakpak, ipapagaspas ng ipapagaspas. Kailan po lumilipad ang eagle? Kapag sila po ay meron na andun po sa panahon ng tagbagyo, lakas ng hangin, ang eagle ay lilipad pa ng lilipad. Tayo po, kapag tayo po'y may problema, hindi tayo uubusan tabi, kundi tayo po'y magpupuri, sasamba sa ating Panginoon, ipagagamit ng kanyang talento, sapagkat ang naghihintay sa ating Panginoon, siya'y nagkakaroon ng bagong kalakasan. Tumakbo man
siya ng tumakbo, hindi siya mapapagod. Amen. Lumakad man siya ng lumakad, hindi siya manghihina. Yan ang naghihintay sa ating Panginoon. Huwag kang panghihinaan ng loob. Laging lakad, sulong. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ang aking kalakasan. Ang Diyos ang aking patnubay. Siya yung aking good supplier. Siya yung aking good healer. Amen. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Amen po. Hallelujah. Love of God, hope, last po, faith. Amen. Kapag ito po ang ating pong ginagawa, kapatid, malapit na ang iyong pag-aani. Amen. Malapit na. Harvest time na. Glory to God. Amen. Kaya wag po tayong panlulupay-payan. Ano po ang sabi po ng ating pong Panginoon? Glory to God. Hallelujah, Lord God. Ang sabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Hebreo 11:1. Amen. Hallelujah. Ang pananampalataya, ito yung mga bagay na ating inaasahan. Na bagamat hindi natin nakikita, tayo naniniwala na ito'y ating natanggap na. Nasa sa atin na. Meron ka bang transaksyon na hinihintay para ito'y ma-close? Amen. Manampalataya ka sa ating Panginoon. Ikaw ba'y may karamdaman na hindi mo makita ang kagalingan? Magtiwala ka sapagkat ang pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo at latay, lahat ng uri ng karamdaman ay kanya ng pinagaling. Dumarating ka ba sa ikaw ay medyo may nararamdaman na para ba ikaw ay hinang-hina na. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, Romans 10:17, ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya kapag ikay dumarating sa ikaw po'y parang nananamblay na, ikaw parang gusto mo na mag-back out sa iyong labanan. Puntahan mo ang salita ng Panginoon. Makinig ka ng mga preachings. Magbasa ka ng Bible. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito yung magpapalakas sa iyo. Sapagkat ang sabi ng awit, 119, verse 105, ang salita ng Diyos ay ilawan ng ating mga paa at liwanag ng ating landas. Kaya kapag ikaw ay walang salita, madilim ang buhay mo. Walang direksyon. Pero kapag ikaw ay may salita ng ating Panginoon, ito yung magigiya sa iyo. Ito yung magbibigay sa ng lakas. Tatanglawang ka sa bawat lalakarin mo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Proverbs 3:5 and 8, trust in the Lord with all your heart and lean it with your own understanding. Acknowledge Him in all thy ways and He will guide thy path. Baka pag ikaw ay merong gustong lakarin, takbo din at takbo doon. Lagi po nating aalalahanin ang salita ng Diyos. Ang lagi po nating maging gabay. Kapag wala kang salita ng Diyos, you are lost. Walang liwanag, walang buhay, walang direksyon. Kapag tayo po'y takbo din takbo doon, makikita natin, sayang ang oras, sayang ang lakas, sayang ang pera. Amen? Dapat marami ka na nagawa dahil tumakbo agad. Ay, kasi meron ako doon tatakbuhin. Meron akong transaksyon. Tatakbo muna ako doon. Nasayang ang oras. Bago ka lumakad sa transaksyon mo, acknowledge Him. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Amen. Pagkagising mo sa umaga, magpuri ka sa ating Panginoon. Amen. Ang aking pong favorite song, pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Glory to God. Hallelujah. Kaya pagkagising natin sa umaga, tayo umawit, tayo sumamba, meron kang maririnig na direksyon buhat sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat inawitan mo siya, hinamba mo siya, may direksyon ka buhat sa ating Panginoon. Sapagkat iyan ang nakalulugot sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya sa tuwa-tuwa kapag tayo nagpupuri, habang tayo nagdadasal, yung glory ng Panginoon, nariat umiikot na sa iyo, ang proteksyon sa iyo, ang proteksyon sa iyong buong sambahayan, ito'y nakalana sa mga nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon, at nagbabasa pa ng kanyang salita. Amen. Kaya hindi po tayo manlulupay-pay. Trust in the Lord.
have faith in God. Amen? Without faith, we cannot please God. But for those who believe that there is God, He is the rewarder to those who diligently seek Him. Amen. Kaya kung ikaw ay walang pananampalataya, hindi malulugod sa iyang Panginoon. Pero ang sino mang naniniwala na may Diyos, amen, siya yung magbibigay gantimpala sa lahat na masikap na humahanap sa Kanya. Amen. Yung ating pagpupuri, yung ating pananalangin, yung ating pagsapa, you are seeking God. Amen. You are seeking God's favor. Lagi nating kailangan ng pabor ng ating pong Panginoon. We are living by God's favor. Amen. Kaya, gawin lagi natin na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. O punta na po tayo sa conclusion. Hallelujah, Lord God. Ang sabi po sa aklat po ng Job 36 verse 11. Hallelujah, Lord God. Job 36 verse 11. Amen. Hallelujah. If they hearken and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Amen. Kung tayo po rin masikap na maglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Siya rin ay magbibigay sa iyo ng mga panahon. Magbibigay sa iyo ng oras, magbibigay sa iyo ng araw na pinagpala. Amen. At ang iyong mga taon, ito'y punong-puno ng kasiyahan. Yung pleasure na hinahanap mo, ibibigay ito sa iyo ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos, nakita niya yung puso ko. Hindi ko ilalintana ang kahirapan. Patuloy ako naglilingkod sa ating pong Panginoon. Patuloy ako nagtitiwala na ang Diyos na aking pinaglilingkuran, darating ang isang araw, ako'y pagpapalain niya, ako'y bibigyan niya ng mga pagpapala na hindi ko po ito inaasahan. Amen. Kaya diretso po tayo sa paglilingkod. Mararanasan mo ang kasaganaan sa ating buhay. Ano po yung purpose? To glorify God. Nais ng Panginoon maipakilala ka. Ito yung aking anak na si Rusil, na nagtiis ng hirap. Ngayon pinagpapala na. Ito yung aking anak na si Ariel, naranasan ng sobrang kahirapan. Pero ngayon pinagpapala na. Ganyan katapat ang ating Panginoon, na andyan si Harney, na andyan si Jed, dumaan sa matitinding pagsubok. Pero ngayon, pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Yun ay pangako ng ating pong Panginoon. Para maranasan natin ang napakasaganang pagpapala. Amen. The blessings of the Lord. Harvest time. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Kaya nga, ang sabi po ng ating pong Panginoon sa Micah 6:8, ang sabi ng Panginoon, what does God requires us? Amen. Ano daw yung nire-require ng ating pong Panginoon sa atin? Glory to God. Ang sabi rito, do justly. Amen. Gumawa ka ng makatarungan. Gumawa ka ng nararapat. Huwag kang manlalamang. Amen. Hallelujah, Lord God. Amen. Ito yung nire-require sa atin ng Panginoon. Do justly. Love mercy. Amen. Ibigin natin yung kahabagan. Huwag tayo na kung sa'y manlalamang sa ating kapwa. Ibigin natin ang ating kapwa, lalo na yung mga wala. Amen. At ang lastly, walk humbly with God. Lumakad tayo na may kababaan na kasama ang ating Panginoon. Kapatid, kapag ito ang ating pong ginawa, hindi ka manghihina, hindi ka mawawalaan, pagpapalain ka ng lubusan, sapagkat ito ang nais ng ating pong Panginoon, na maranasan at nagpapatotoo ka, na dati ako'y wala, ngayon pinayaman ako ng Panginoon, na dati ako'y mahina, ngayon ako'y pinalakas, na dati ako'y pautang-utang, ngayon ako na ang nagpapautang, sapagkat ang nangako. Tapat ang Diyos. Amen. Hallelujah, Lord God. Glory to God. Oh, purihin ka po, Panginoon. Oh, napakabuti mo po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon. Salamat, salamat po, Panginoon. Sa iyo po mga anak na dinala mo sa lugar na ito, dakilang Ama. Na kung sila man ay may katanungan, na kung sila man, Panginoon, may pinanghihinaan, dakilang Ama, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong pag-ibig.
Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi po mawawala ng saysay. Lahat ng dumako sa lugar na ito, Panginoon, lahat ng kanila pong minimiti, Panginoon, ito po'y kanila pong mararanasan. Kung sila man, Panginoon, ay pumunta rito na nanlulupaypay, aalis sila sa lugar na ito na sila ay masiglat malakas, Panginoon. Pumunta sila dito na hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pangangailangan. Lord God, tutustusan mo ang iyong mga anak. Maaari meron dito na kung saan ay mga kapatiran. Na maaari meron silang mga katanungan. Lord, bakit ko po nararanasan ang gantong uri ng mga pagsubok? Kapatid, ang pagsubok ay gamit ng Panginoon. Sapagkat ang sabi niya sa aklat ng Santiago 1, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin. At hayaan natin ang tiisin yan. Yan ang magdala sa inyo sa pagtitiis sa pananampalataya. At matapos na ito'y mapagtagumpayin nyo, ito rin na magpapalakas, magpapasakdal, hanggang sa matakbo ang kayong walang pagkukulang. Ngunit ang sabi ng Panginoon, kung ang sino may nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa akin, sapagkat ako kung magbigay ay sagana at hindi ako nanunumbat. Kaya Lord, sa oras na ito, maaari sila may mga katanungan. Maaari nilang hindi nila alam kung paano po nila ito isasakatuparan. Pero Lord, napakasarap ang mga salita mo. Kung sino man ang nagkukulang ng karunungan, humingi sa iyo. Kaya Lord, naniniwala po ako, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, kung meron mang nalilito, nakita nila yung susi, Panginoon. Magkaroon kami ng pag-ibig sa iyo, magkaroon kami ng pag-asa, at magkaroon kami ng pananampalataya. Sapagkat ito ang karunungan na nais mo na amin pong malaman. Sapagkat ang karunungan ay pinagkakalob mo sa amin, Panginoon. Lord God, hindi namin ito makikita dito sa mundong ito, Panginoon. Sa iyo nagmumula ang lahat ng uri ng karunungan. Kaya ang sabi mo, Panginoon, sa aklat po ng Kawikaan, Lord God, chapter 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. And knowledge is holy, is understanding. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang pagkatakot sa iyo, Panginoon, ito po maghari sa amin pong buhay, dakilang Ama. At once na kami po may takot sa iyo, hindi man hingi namin ng kaalam at karunungan, idadaloy mo ito sa amin, Panginoon. At bibigyan mo po kami, Panginoon, ng banal na pagkatakot, Panginoon, upang aming ito, O God, may isakatuparan, dakilang Ama. Maunawaan po namin ang lahat ng ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na punong-puno ng kahabagan. Kaya Lord, dalangin ko po lahat ng ipong mga anak na naririto. Panginoon, pagpalain niyo po, O Diyos. Panginoon, kahabagan mo po, O Diyos, ang bawat isa po sa amin. Lord, salamat, salamat, salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, dakilang Diyos, Panginoon, sa natapos na gawain, O God, ginagawat ko na po, Panginoon, ang basbas at kapangyarihan ng lahat ng iyong mga anak na naririto, dakilang Ama. Sapagkat ito'y pangako mo, Panginoon, sa aklat po ng Bilang, matapos ang gawain, igawat ko ang basbas at kapangyarihan na maranasan ng lahat ng iyong mga anak na naririto na makasama po nila, Panginoon, ang pagsama ng iyong maamong mukha, Panginoon. Maranasan po nila, Panginoon, ang tunay na iyong grasya at habag. Maranasan po nila, Panginoon, ang kapayapaan sa kalapong buong tahanan at ang iyong pangako na pagpapalain mo ang aming lahi, gagawin mong dakil at pinagpala. Panginoon, amin po itong inaangkin, Panginoon. Lord God, hindi na kami, Panginoon, mangungutang, kundi kami ang magpapautang. Hindi kami mananatiling buntot, kundi kami mananatiling ulo. At ang lahat ng iyong pangako, mararanasan ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ginagawat ko po, O Diyos, ang iyong basbas at kapangyarihan. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, humayo kayo na payapa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, tapos na ang gawain. Amen and amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, oh Jesus. Lord, salamat. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Namamiss ko po. Hallelujah! Praise the Lord! Napakaganda ng mensaheng ating napakinggan. Kaya naman kung tayo po ay napagpala at nais tanggapin ng ating Panginoong Jesus bilang Diyos na tagapagligtas, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoong Jesus, ako po ay nagpapakumbaba at nagsusumamo. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Sa oras at sandaling ito, tinatanggap po kita bilang aking Diyos na tagapagligtas. Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung ikaw ay nakasama ko sa pananalangin na ito, sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, at gusto pang lumagos sa salita ng ating Panginoon, ikaw ay aking inaanyahan kung malapit ka lamang dito sa Binyan, Laguna. Our church is located at 2nd floor Morales Mall Building, Binyan, Laguna. At kung gusto mo po makinig ng mga ibang mga resources, mababasa niyo po sa ilalim na screen sa facebook.com/bndbinyan at sa aming YouTube channel, sa aming Instagram. So salamat po at God bless po sa inyo.